Good day everyone, I'm Kate Hyacinth and my topic is all about global food security. Food security, so ano nga po ba yung food security? According to World Food Summit 1996, food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life. Kumbaga, bago natin masabi na we have food security pagka may access na tayo sa pagkain na safe at may nutrients. Yung tipong wala tayo sa point ng buhay natin na pagka hindi ka nagtrabaho or mga magulang mo, wala kayong makakain sa araw na yon. For example, nakatira ka sa rural area o probinsya, sabi nga nila hanggat may tanim ka, may aanihin ka. Pwede nating masabi na meron kang food security kung ito ay sumasapat sa pamilya mo. Ito yung may, for example, ito yung may mga farm sa kanila, yung may mga tanim kayong fruits, vegetable, then nag-aalaga rin kayo ng livestock. So, pwede nating masabi na may food security kayo. Then, pwede rin itong mag-provide ng income na pwede nyo ibenta sa local market na malapit sa inyo. Then, pagka dito naman sa urban area, kailangan muna natin magkaroon ng sapat na income or kita para makabili ng mga pangunahing bagay na kailangan gaya ng pagkain. Nakalagay rin dito na hindi lang sa pagkain mismo nabibilang ang food security, kasama na rin yung the people who produce our food are able to earn a decent living wage, growing, catching, producing, processing, transporting, retailing, and serving food. According to United Nations, nearly 51 million Filipinos face moderate or severe food insecurity in 2020 to 2022, the highest number in Southeast Asia. Okay, we have 4 dimensions of food security. We have here physical availability of food. It refers to the physical existence of food. Kumbaga, ito yung physical existence ng food na meron kayo or yung food stock na meron sa inyo. Next, we have economic and physical access to food. It refers to an adequate supply of food at the national or international level. This does not in itself guaranteed household level security. Ito yung kaukulang dami ng supply ng pagkain na kailangan ng community nyo. Dito tinitignan kung sapat ba yung supply ng pagkain na meron sa inyo. Third, we have food utilization, commonly understood as the way the body makes the most of various nutrients in the food. Ito yung tamang consumption ng pagkain na kailangan ng katawan mo. Fourth, we have stability of the other 3 dimensions, means regular or consistent access to food on a periodic basis, securing one's nutritional status. Okay, we have here the importance of food security. Number 1, economic growth. For example, the Green Revolution, ito yung idea ng pag-adapt sa new agricultural practice and method. Nagkakaroon tayo ng mabilis at maraming produksyon. Pagka meron nito, ito yung nagiging dahilan ng economic growth. Number 2, we have reduced poverty. Ito yung mababawasan yung bilang ng mahihirap dahil sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain. Makakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. Number 3, we have trade opportunities. Ito yung pagka meron tayong food security,
Meron tayong sapat na supply or sobrang supply kaya meron tayong kakayahan makapag-export ng mga product sa ibang bansa. Other examples din dito, nagkakaroon tayo ng mga investors para makipagkalakalan kasi nakikita nila na tumataas yung ekonomiya natin. Next, number 4, increase global security and stability. Ito yung pagkakaroon ng plano or strategy pagka nagkaroon ng sakuna or pwede ring climate change, kumbaga stability kung humina man ang produksyon ng isang bagay ay may nakalaan o nakaimbak pa ring pagkain upang hindi humantong sa krisis. Number 5, we have improved health and healthcare of people. Pagka yung isang tao ay nakakakain na ng 3 beses sa isang araw at masustansya pa, nagkakaroon talaga ng healthcare ang mga tao. Kumbaga, wala ng hunger. Next, we have the effects of food insecurity. Number 1, malnutrition and economic instability. Ito yung labis na pagkagutom. Yung malnutrition, ito yung resulta ng hindi sapat na pagkain, maling uri ng pagkain, hindi sapat na nutrisyon sa katawan. Nang dahil sa food insecurity, nagkakaroon tayo ng economic instability, maaari rin tong dahilan ng kahirapan. Number 2, social upheavals. Ito yung hindi pagkakasundo sa isang lugar dahil sa hindi nila na-fulfill yung mga pangangailangan nila. Number 3, mass migration and displacement. Ito yung paglipat ng bansa or OFW para ma-fulfill nila yung mga needs nila. Next, we have here the 10 challenges of global food security. Number 1, rising population. 2, rising income, changing diets. Number 3, failing water tables. 4, more foodless day. 5, slowing irrigation. 6, increasing soil erosion. 7, climate change, melting water reservoirs. 9, flattening yields. 10, little time to prepare.